Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa inyo ang kapayapaan ng Panginoon, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, tayo po'y naririto sa himpilan at magpapatuloy sa ating palatuntunan. Umaasa kami ng inyong pakikilaho sa pamagitan ng inyong pagtawag sa telepono. We are on the air now live. At we are sorry to inform you that last week, hindi po kami live noon, yun ay tape. At kami po ay nasa Visayas, kaya kami ay nag-tape. Subalit ngayon sa awa ng Diyos, narito kami muli. Kapiling ko natin si kapatid na Maning sa aking kaliwa. Magandang hapon po. Samahan niyo kami sa loob ng 1 oras at kalahati. Makikinabang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At si kapatid na Danny Navales dito, kararating lang, fresh from Bicol. Ito po siya. Magandang hapon po at welcome pong muli dito sa palatuntunang dating daan. Tayo po agad na magpatuloy mga kababayan dito sa ating tinatalakay. Ang ating serye na medyo nahinto nung nakaraang linggo, kapatid na Maning, kapatid na Danny, ay yung may kinalamnan sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo. Nandun yata tayo sa punto na ating binabasa sa mga tagapakinig, yung naging paniniwala ng kanyang mga nakasamang alagad. Kasi kung mayroong closest to the truth na paniniwala ukol kay Kristo, yung paniniwala ng kanya mismong nakasama. Di ba, kapatid naman eh? Totoo po yun. Hindi po pwede na mas kilala ngayon itong mga tao rito sa Pilipinas si Kristo kaysa dun sa mga mismong nakadaupang palad niya, kapatid naman eh. At yan ay sinasabi rito sa isang talata ng gawa ng mga apostol sa kapitulo 10 at versikulo 39. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay at siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos. Nang una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya ay muling mabuhay sa mga patay. Kanino inihayag ang Panginoon, kapatid na Maning? Doon po sa mga nakasama niya sa pangangaral at tinatawag din itong mga saksi yung tungkol sa ating Panginoong Kristo. Oo, sapagkat ang sabi rito ng sulat ni San Lucas sa gawa, kung napansin nyo yung 10:40-41, siya itinalagang mahayag. Pero ang pagkahayag niya hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi, hindi yung saksi ni Jehovah, sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Sino yung mga saksi na yon? Sa makatwid baga, ang wikay sa amin, sa mga apostol, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Kaya dito maliwanag na nahayag si Kristo yung kanyang kabuuan, yung kanyang kalagayan, ang nakakaalam nun yung mga saksi. Sino ba yung mga saksi na yun? For specification, kapatid naman sino yon? Pakinggan nyo rito rin sa gawa ng mga apostol, kapitulo 1 at versikulo 2. Ganito ating mababasa. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kaniyang hinirang. Ano ang sabi niya dun sa mga apostol na hinirang niya? Sa versikulo 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa makatwid, yung pagkasaksi pala ng mga apostol, hindi self-acquired lang yun, kapatid naman Hindi yun ay election from Jesus Christ. Sinabi sa kanila ni Kristo, kayo, hindi ba kagaya ng mga lumilitaw saksi ngayon? Saksi raw sila, wala naman silang nakausap na Kristo, Hindi wala silang nakasalong Kristo at nakasamang kumain at uminom, kapatid naman Itong mga apostol, bukod sa nakasama na sila ni Kristo sa pagkain at pag-inom, pagtulog, paglalakad, sa lahat halos ng kanyang gawain, meron pa silang tinanggap na kapangyarihan. Sabi niya,
ng ating Panginoon sa mga apostol, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, dun sa Samaria, at hanggang doon pa sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya hanggang sa Pilipinas po, ang katiwa-tiwala na saksi, kapatid na maning, na magpapatotoo sa pagkahayag ni Kristo sa kanila, wala iba kundi mga apostol. Ngayon, isa-isahin natin yung mga apostol, kapatid na maning. Tanungin natin mga apostol. Apostol, taga Galilea, hindi taga Ritza Marikina, ha? Apostol Galileo, na taga Galilea. Si Kristo ho ba na nahayag sa inyo? Tao ba siya o Diyos ba siya? Pakinggan niyo ang patotoo ni Apostol Juan sa sinabi ni Apostol Tomas sa 20 at 27. Pakibasa kapad naman eh. Nang magkagay sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Tuloy. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Tuloy. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisisampalataya. Ngayon, maliwanag dito na mayroong naging pahayag si Tomas na nung umpisa nagdududa siya. Ayaw siyang maniwala na si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Sabi niya doon sa mga kasamahan niyang apostol, hindi ka ako maniniwala na siya ay nabuhay na mag-uli hanggang hindi ko makikitang yung kanyang butas ng paa at kamay at saka sa kanyang tagiliran. Kaya pagkaraan ng 8 araw, nagpakita uli si Kristo, ando na si Tomas. Ang sabi ni Kristo kay Tomas, Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, isuot mo sa aking tagiliran, tignan mo ang aking kamay at ang aking paa. At mula ngayon huwag kang hindi mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin ka. Sa mga kapatid, inuutusan ni Kristo si Tomas na maging mapanampalatayahin. Opo. Ano naging pananampalataya ni Tomas pagkatapos ng utos ni Kristo? Na huwag kang hindi mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin ka. Ano naging pananampalataya ni Tomas? Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko, tao ka! Mali. Maliyo. Hindi ganun ang sagot ni Tomas. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang naging pananampalataya ni Tomas sa pagkakita niya sa ating Panginoong Jesus. Ano ngayon ang sagot ni Jesus? Sinagot ba ni Jesus na, Hoy Tomas, nagkakamali ka, tao ko. Dapat mong sabihin, Panginoong kung tao ka. Sana, gano'n, kapatid naman. Gano'n nga sana. Ano ang sagot ni Kristo? Pinamalian niya ba yung sinabi ni Tomas na Panginoong ko at Diyos ko? Hindi po. Ang sinabi niya, sapagkat ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita, gayon may nagsisisampalataya. Ayun. Sa mga tweet, yung palang expression of faith ni Tomas, yung Panginoong ko't Diyos ko, kung ipaliwanag po ito ng Iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, yun daw nasabi ni Tomas, bunga lang daw ng pagkabigla yun. Opo, nagulat yun. Bunga lang daw yun ng pagkabigla at pagkagulat. Yun po'y malaking kasinungalingan. Bakit? Yun po'y expression of faith. Ekspresyon ng kanyang pananampalataya na in-acknowledge naman ni Kristo. And the acknowledgement was, it goes like this. Kung ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, Tomas, mapapalad yung hindi nakakita, gayon may nagsisampalataya. Sa mga tweet, yung pananampalataya ni Tomas, hindi pinamalian ni Kristo at hindi niya sinabi yun dahil nabigla siya. Sinabi niya yun, atas ng pananampalataya sapagkat inutusan siya ni Kristo na mula ngayon ikay, huwag ka nang hindi mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin ka. Ngayon, sumagot siya. Ang expression of faith niya, ng pananampalataya niya, Panginoon ko, Diyos ko. Nabi naman ni Kristo, sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Sa makatid, yung pala sinabi ni Tomas, pinatibayan ni Kristo, yun utterance ng pananampalataya, hindi ng pagkabigla. Ano kapatid naman Yung sinabi ni Tomas na Panginoon ko't Diyos ko, inaprubahan ni Kristo na yun ay expression of faith. Confession of faith.
Yun pagtatapat ng pananampalataya niya si Kristo'y Panginoon at Diyos. Hindi pagkabigla. O, kita nyo. Kaya yung mga iglesia ni Kristo, kung sila na lang ho ang pakikinggan nyo, lalabo isip nyo. Ha, kapatid naman biro mo, babasahin ng Roma, 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Kristo. Pagkatapos paliliwanagan. Ano opisyal na pangalan ng iglesia? Yung pangalang ipinambati ang wika. Yun ang pangalang ipinambati sa lahat at yun ang iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. O yung bang pangalan ng ipinambati dun sa 16:16 ng Roma? Hindi po. Kay liwanag na sabi, magbatian ng banal na halik Banal na halik yung pinambabati. Tapos pinalitan ni Karamos na ang pangalan daw ipinambati. Mali kapatid naman Maling-mali. Kaya alam nyo, kung wala akong Suryano sisigaw, di kaawa-awa naman ng maraming Pilipino na brainwash na hindi na nagsusuri. Pero mong matanggap nyo yun, for almost 80 years, natanggap nyo ang pangalang ipinambati, Iglesia ni Cristo. Kung walang lumitaw na Suryano, hindi napansin ng iba nating kababayan na hindi yung pangalan ng ipinapambati, kundi ang ipinambabati, banal na halik. 80 years nyo nang ipinangangalandakan sa mga tao sa buong mundo na si Tomas, nung sabihin ito, ay nagulat lang. Samantalang sa Bibliang nakasulat, yung sinabi ni Tomas, it's an expression of faith. Paghahayag ng pananampalataya na sinabi ni Kristo, mula ngayon, Tomas, huwag kang hindi mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin ka. Sumagot si Tomas at sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang naging pananampalataya ni Tomas. Sumagot naman si Kristo, inaprubahan. Sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Sa mga Diyos, sinabi ni Tomas, pananampalataya niya yun. Tama po. Sapagkat nakita mo ako, Tomas, sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita. Kagaya namin tatlo. Kagaya rin po nila na mga nanonood sa atin. Na mga nanonood sa atin, hindi natin nakita si Kristo. Yung butas ng kanyang paa at kamay, pero sumasampalataya tayo. Gaya ng pananampalataya ni Tomas na siya'y Panginoon at Diyos. Ayan ang dapat nating makita. Kaya po, alam nyo, kung pag-uusapan Biblia, kailangan mga kababayan, gagamit tayo ng ng matinding pakiramdam para makahalata tayo kung tayo bine-brainwash, Alam nyo, yung brainwashing, nagagawa yan sa ulit-ulit na pagsasalita, natatanggap mo yung bagay na siya pasimulay, vague, at hindi mo naman pinaniniwalaan. Dumarating oras na tatanggap mo na rin yun. Kung meron nga tinatawag na massive brainwashing. Kaya, wag na kayong mag-alinlangan sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, sapagkat si Kristo po, ipinahahayag ng kanyang mga alagad na siya'y Panginoon at Diyos. Ngayon, baka naman si Tomas siya lang ang nagpahayag na si Kristo Panginoon at Diyos. Bukod doon kay Tomas, 11 yung apostol na bukod pa kay Tomas, Opo. Tapos naging 14 pa, si Pablo at saka si Bernabe, kapatid na Maning. Tanungin natin yung iba pang apostol. Baka naman si Tomas lang ang naniwala na si Kristo'y Panginoon at Diyos. Puntahan natin si San Pablo. Dito sa Tito 2:13, ganito po ang ating mababasa. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Kaya liwanag po niyan, sabi ni San Pablo, hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian. Sino ho ang magpapakita? Nahihintay natin? Hindi yan yung Ama. Sasabihin ng Iglesia ni Cristo, yung Ama raw yan, kapatid naman dalawa raw po ang tinutukoy dito. Hindi, isa lang ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan, yung magpapakita. Hindi ba, Maneng, Tama po. Ang sabi dito, hintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na. Hindi naman sinabing dakilang Diyos na Ama at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Hindi ganun Kundi ang sabi, dakilang Diyos at tagapagligtas. Tapos conclusive na, pointing to only one person, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya si San Pablo po, nagturo na si Kristo dakilang Diyos pa nga, kapatid naman At doon pa rin sa isang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma,
talagang ipinakilala niya na si Kristo ay Diyos. Pakinggan niyo sa 9 at 5 ng mga taga-Roma. Nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Maliwanag si San Pablo. Sabi niya, si Kristo, Diyos na maluwalhati. Ha? Maluwalhating Diyos. God blessed forever. Alam mo kung pilosopyahin nila ito, mali daw ang salin dito. Dapat daw, niluwalhati ng Diyos. Ayun, ano, sabi nila. Pinagpala ng Diyos. Samantalang kahit puntahan mo dun sa mga Grego, ang nakasulat sa mga saling Grego na pinanggalingan ng saling ito, ang nakalagay doon ay God blessed forever. Si Kristo. Pinagpalang Diyos, magpakailanman. Hindi pinagpala ng Diyos, kundi pinagpalang Diyos. Kasi sabagay, po tutol sila kasi po doon sa parang ang nagpapala lang ay Diyos. Kaya dapat pinagpala ng Diyos. No. Hindi. Si Kristo pinagpalang Diyos eh. Opo. Kasi alam mo, ang kanilang line of thinking, siyempre confined na doon sa naituro ng kanilang sugo eh. Kaya wala na silang areas na po pwedeng i-explore eh. Kasi confined na sila doon sa iisa lang ang Diyos, ang Ama lang. Si Kristo, tao na. Kaya nga sabi ko, maling logic maling conclusion, maling deduction. Kung mo iisa lang ang Diyos, si Kristo, tao, patak. Ba't hindi ba naman pwedeng maging anghel, o kerubin man lang, o serapin? Basta hindi ba Diyos, tao na patak? Kinawawa namang masyado si Kristo. Kung hindi Diyos, ginawa na tao. Marami pa namang ibang kalagayan pwedeng paglagyan kay Kristo. Talaga isinaksak na sa pagiging tao. Yun ang hirap doon sa iba. Pag hindi Diyos, tao na. Hindi ganon. Maraming mga iba pang nilalang na heavenly. Mga mamamayan ng kalangitan. Pagkatapos, pinipilit mo isaksak na si Kristo yung tao dahil nga nagkatawang tao. Yan po'y mali. At kung merong katiwa-tiwala na nararapat natin pagtiwalaan tungkol sa pagkakilala kay Kristo, wala nang mas mahigit pa kundi yung nakasama niyang mga alagad na pinagpahayagan ng Ama at pinagpahayagan niya ng kanyang sarili. Ang isa pang pangungusap dito, mula naman kay Apostol Pedro, pakinggan ninyo sa unang Pedro, Kapitulo 1 at versikulo 1, Ikalawang Pedro, versikulo 1, Kapitulo 1. Pakinggan nyo. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipaggamit ng nakasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun. Maliwanag dito na, ang sabi ni San Pedro, sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na. Itinuturo yung person di ba, no? Opo. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag dito, ang paniniwala ni San Pedro, si Kristo ay Diyos. Alam mo, meron dito isang bagay na mula ito sa isang nagsusuri kay Mr. Art Pulmano ng La Loma, Quezon City. Gusto ko pong marinig ang paliwanag nyo sa pagiging dalawa ng Diyos. Si Kristo at ang Ama, gayong may nabasa po akong isang Diyos na tunay. Ayun. Meron daw siya nabasa isang Diyos na tunay. Pagka si Kristo raw ay Diyos, ang Ama ay Diyos pa, magkakadalawa raw ang Diyos. Di ba, kapatid naman Basahin natin yung sinasabing isang Diyos na tunay. Pakinggan nyo sa 17 ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 3, ganito po ang ating mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Ayan, diyan maliwanag po ang nagsasalita ang ating Panginoon Jesucristo. Kailan yan tiempo sinabi ito maneng? Nung sinarito po sa lupa at nananalangin sa kanyang Ama. Nung pong nananalangin siya sa Ama, nandito siya sa lupa, noon niya sinasabi ito. Sa katunayan, kung ito itataas natin, 17.1, nakalugay doon, si Kristo nakatingala pa nga sa langit nung sabihin niya ito Nakatingala siya sa langit. Entonces, isang fact na nandito siya noon sa lupa, nakatingala siya sa langit. Sabi niya sa Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Nakatingala siya sa langit. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay.
At siyang iyon sinugo sa makatidbagay si Jesucristo. Dito, ang tinutukoy ng pangungusap na isang Diyos na tunay na makilala ng mga tao, yung amang nasa langit. Di ba, kapatid naman talaga namang hindi tayo tutol Kapatid naman na noong panahon na yon, dapat na makilala talaga iisang Diyos na tunay na nasa langit, yung Ama. Dahil si Kristo naririto sa lupa. At doon sa tiyempong sinasabi niya ito, sabi ni San Pablo, hinubad niya ang kanyang kaanyong pagka-Diyos. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng Filipos, ganito ang ating mababasa sa 2 at versikulo 8. At palibhasa'y nasumpungan saan yung Umpisahan natin sa 6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus? Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nung panahon na nananalangin si Kristo, nung panahon na yon, hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Kapatid naman Kaya makatwiran lang sabihin niya nung siya'y nakatingala, Ama, makilala ka nila iisang Diyos na tunay. Saan? Doon sa langit. Kasi nandito siya sa lupa. At pangalawa, yung kanyang pagkapantay sa Diyos, bagamat siya asan yung Diyos, nasaan yung Diyos siya, hinubad niya yon. Ba't naman niya sasabihin dalawa sila noon? Hinubad niya ngayon. Nasa panahon siya ng hinubad niya yon. Nagkatawan tao siya. Nag-anyo siyang alipin. Nakitulad siya sa tao. Ba't naman siya ipapakilala niya yung sarili niya nung oras na yon? Kaya nung manalangin siya sa Ama, tama ang sabi niya, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Ngayon, nung pumanik na siya sa langit, nung siya umalis na siya rito sa lupa, problema nung iba, di kung halimbawa dalawaan si Kristo'y Diyos. Di magkakadalawa sila ron. Yan sabi. Bigyan po natin ng daan ang ating himpilan. Hapon, yung ating series, saka na po natin ituloy yung parang ang bilis-bilis ng oras. Bakit pag ako nanonood ng ibang TV shows, parang naiinip ako. Bakit dun sa atin madaling-madali yung media oras? Isa pong liham ang ibig namin bigyan ng pansin. Mula po kay Rex G. Taxagon ng J. Rizal Street, Santo Niño, Marikina, Metro Manila. Bawal po ba sa isang Kristiyanong lumahok o manood sa basketball, chess, o alinmang paligsahan dahil kung hindi po ako nagkakamali, ito ay isa sa mga aral na pinaniniwala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ni Ginoong Wilde Almeida. Alam niyo mga kapatid, wala namang batayan sa Biblia, bawal yung basketball kapatid naman Lalo na kung ang paglalaro ng basketball wala namang pustahan kundi for your intention to exercise your body, for physical fitness, ang ibig sabihin, yan po'y kinakatigan pa nga ng Biblia, hindi binabawal yan. Pakinggan nyo kay Timoteo, ganito ating mabasa sa 4:8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Sabi ni San Pablo, sa pagsasanay ang wika ng katawan, may kaunting pakinabang. Ba't niya sinabing kaunti ang pakinabang sa pagsasanay ng katawan? In comparison, doon sa pakinabang ng pagsasanay naman ng kabanalan. Di ba, kapatid naman Tama po. Kaya hindi masama yung magsanay ka ng katawan. Ang katotohanan niyan, you are doing injustice to your body. If you do not use your body, if you do not move your body, if you will not move, if you will not tire your body, you are doing injustice to your body. Bakit? The more you use your body, the more you are being tired of working, of exercise, you are doing goodwill to your body. Kasi yun ho ang paraan. Habang ating pinapagod ang ating isip, lalo pong tumatalas ang ating isip. Habang pinapagod natin ang ating katawan, lalo pong lumalakas ang ating katawan. Yan scientific saying ng mga, hindi ho basta yung kawikaan, kundi yan scientific na kawikaan. Kaya hindi masama yung basketball, lalo na wala naman sugal Wala naman pustahan. Walang pustahan. Tapos halimbawa, gaya nung chess. Ano naman ang masama nung mag-chess? Kung it's for the sake of sports. Halimbawa, nag-golf ka.
Kay Almeida, bawal yon. Ang masama sa kanilang relihiyon, kung alin yung hindi bawal sa Biblia, yun ang binabawal nila. Kung alin yung bawal sa Biblia, yun naman ang hindi binabawal. Hindi binabawal. Yun ang maraming relihiyon ngayon At saka yung nagpapakunwari diyang sila raw tumutulad kay Kristo. Babasahin itong gawa. Babasahin ko sa inyo itong gawa. Yes. Ang sabi rito ay ganito. 40 ano na nga yung talata na yan? Nakalimutan ko pa naman na siya ay, ito, 10:38. Sa makatid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ano po ang ginagawa ni Kristo? Naglilibot. Gumagawa ng mabuti. Naglilibot. Hindi, naglilibot, humihingi ng love offering. Wala nun. Wala kang makikitang naglibot si Kristo at may daladalang love offering box o kaya yung supot ng love offering. Wala nun. Siya'y naglilibot, gumagawa ng mabuti, pinagagaling ang lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Rin ng mga namimili lang ng pinapagaling si Kristo lahat ng masalubong na may sakit pinagagaling. Ngayon ang sabi ni Lucas Opo. At nililibot niya yung mga sakit talaga. Kung totoo yung miracle crusade nyo na yan, ba't hindi kayo pumunta sa PGH? San Lazaro. Sa San Lazaro, sa St. Luke's, doon sa Makati Medical Center. Hindi kayo mahihirapan. Si Kristo nahirapan nun dahil walang malalaking medical centers nun Magkakahiwala yung may sakit Di ba kapatid naman Kaya siya naglilibot. Bayang-bayay, nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Kita mo, napapagod ng kalilibot, walang sasakyan, maraming pupuntahan. Pero pinagagaling lahat na may sakit. Kayo, kung talagang kayo nga may milagrong dalat, yan sa Diyos, hindi na kayo mahihirapan. Halimbawa, isang araw, i-schedule mo yung mga taga San Lazaro. In the name of Jesus! Kahit sa may gate. Magaling lahat, yung taga San Lazaro. Biro mo laking kabanalan yun. Ba't ayaw kayong pumunta rin sa mga ospital na yan? Kasi dyan magkakahalataan na talagang hindi totoo yung milagro nyo na yan. Kung talagang kayo totoong kagaya ni Kristo, ba't hindi nyo gawin yung ginawa ni Kristo? Na hinahanap niya, yung talagang may mga sakit, hindi niya pinapupunta sa kanya, siya ang pumupunta. Di ba kapatid naman Tama po yun. Yan ang gagamit-gamitin niyo yung sitas, di nyo pinaliliwanag yung kahulugan. Tama na nga yan, baka kung saan pa tayo mapunta. Ang masasabi ko kay Ginoong Rex Taksagon, hindi ho bawal ang sports, kagaya ng halimbawa ay basketball, chess, golf. Maraming mga sports na pinakikinabangan ng ating katawan para tayo ma-ehersisyo. Yan ang ating dapat na makita. Meron pa siya ibang mga katanungan, may kinalaman dun sa ating pinapaksa, kaya hindi ko sasagutin dahil masasagot na yun dun sa ating serye. Mula naman po sa isang nagmamadali ng Arayat, Pampanga. Bakit ang pangalan nito yung nagmamadali? Babasahin na po natin. Bago po ang lahat, nais kong ipaabot sa inyo ang taus-pusong pangumusta, ganun din po ang lahat ng kaalib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ay nakarinig ng iba't ibang klase ng pangangaral ukol po sa relihiyon. At ikaw po ang pinakahuling napakinggan ko ng kakaibang klase ng pagpapaliwanag na kapagmumulat ng mata sa katotohanan. Lagi ko pong sinusubaybayan ang dating daan sa TV13 at ganoon din po sa DZXQ araw-araw. Pwera lang po kung may brownout sa amin. Naway masagot po ninyo ang aking mga katanungan gaya po ng mga sumusunod. Mayroon po bang aaniban na iglesia ng Diyos dito sa aming lugar sakop ng Arayat, Pampanga? Paano naman ang hindi nagkaroon ng pagkakataong makarinig ng ang dating daan at biglang dumating si Kristo? Wala po ba silang matatamong kaligtasan sa hinaharap? Pakipaliwanag po yung Apokalipsis 4:8. Kung si Kristo po ba ang tinutukoy doon o ang Panginoon Diyos na Ama sa langit? Kasi po nagiging tanong ito para sa akin, yung mga nabuhay
at nabubuhay at siyang darating. Number 4, siya po ba ay Diyos Ama na namatay sa laman o si Kristo na anak ng Diyos? Kasi po, bakit sinasabi na nabuhay at siya'y darating? Salamat po sa ibibigay niyong sagot sa aking katanungan. From Mrs. Nagmamadali ng Arayat, Pampanga. Kaya ito binasa ko na dahil nagmamadali. Ipo-forward ko na sa ating OIC sa Arayat. O eto, nagmamadali ito. Baka naman maging makupad ka dyan, kapatid na Lito. Ang masasabi ko dun sa inyong tanong, Mrs. Nagmamadali, meron ho tayo diyang mga local chapter sa Pampanga, sa Arayat. Meron po doon sa alin-alin, sa Telapayong, sa Balite, saan pa? Sa San Mateo, sa San Nicolas. Bayaan niyo po, padadalhan ko kayo ng representative para makarating sa inyo. Ano pa ba yung iba niyang tanong dyan? Nakalimutan ko, kapatid na. Yung 4.8 ng Apokalipsis po. Bukod, meron pang nauna ron eh. Yung pong hindi nakapakinig. Kung paano raw, kung hindi nakapakinig ng ang dating dama, liligtas po ba? Kami po, kung sumagot, hindi kami kagaya ng ibang mga ngaral na pagkasumagot, kami lang ang malta. Ha? Ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, luluto ang gulugod sa impyerno. Sabi ko, napakalupit naman nung iba. Pag hindi na pumasok sa kanila, lulutong nagulugod sa impyerno. Paano yung mga hindi, yung nabuhay nung hindi pa kayo lumilitaw sa mundo? Oo, mga 1912. 1912, ha? Yung 1913, hindi pa buhay yung mga tao noon na hindi pa kayo, wala pa kayo noon. From 1913, pababa, ha? Puro lulutong na lahat ang gulugod sa impyerno noon. Baka lalabas ganun po. Oo. Ganun ang sinasabi. Hindi pumasok, lulutong ang gulugod. Hindi pumasok, walang kaligtasan. Kami hindi po ganon. Alam nyo, ang kaligtasan ng tao, dependiente sa kanyang impormasyong natanggap. Ayan ang dapat nating makita. Hindi po kagaya ng batas ng Diyos ang batas ng tao. Sa batas ng tao, innocence of the law excuses no one. Iyon ang sabi ng batas ng tao. Na pagka ikaw ay inosente sa batas, wala kang malay, hindi ibig sabihin absuelto ka. Sa Diyos, hindi ho. Sa Diyos, ang inaatangan ng kasalanan, yung nakakaalam na ng mabuti. Kapatid na Maneng, pakinggan nyo sa 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayun. Ang inaatangan ho ng kasalanan, yun nakakaalam na ng paggawa ng mabuti. Kung hindi mo naman alam, nabubuhay ka sa bundok, wala pang imprenta ng Biblia noon, namatay ka na nasa bundok ka. Ibig mo sabihin, dadali mo na lang sa impyerno yon? Ha? Ano ang sabi ng Biblia tungkol doon? Pakinggan nyo sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 16. Ganito ating mababasa. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nangagsigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nangasusulat sa kanilang puso na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Yan po ang sabi ni San Pablo, mga kababayan, na yung nagkasala ng walang kautusan, doon sila hahatulan sa pagkawalang kautusan. Yun naman nagkasala sa ilalim ng kautusan, sa ilalim ng kautusan hahatulan. Dahil meron na ikang mga hintil, walang kautusan sa katutubo. Kung ito namang mga ito, nagsisigawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kaya meron ho kasi ang Diyos na itinanim sa ating pagkatao na yung ano na natin yun kasama na ng pagkatao natin yun yung pagkakilala sa masasama at mabuti. Ang tawag nga po ng iba doon ay fakultad ng budhi. Oo. Tawagin. meron tayong konsyensya. Ngayon,
Yun kung halimbawa wala kang nalaang kautusan, namatay ka hindi pa nauusong imprenta ng Biblia. Nung araw naman ang Biblia, napaka-scarce pa, ha? Masyadong mahirap makakuha ng kopya ng Biblia. At meron mang kopya, yung magbasa nito'y pinapatay pa ng mga praile nung araw. Hindi ba kapatid naman Opo yun. Kaya paano mo ngayon sasabihin, wala nang kaligtasan yung mga tao na yun? Yung bang napatay sa pagbabasa ng Biblia, wala nang kaligtasan man Palagay ko, mas mahusay pa yun kaysa dun sa nagbabasa ng Biblia, wala naman threat na nasa kanya Sila, kahit na alam nilang papatayin sila pag nahuli, nagbasa sila ng Biblia. Yung ba, hatulan mo na walang kaligtasan Aba, ligtas po yun. Halimbawa, katulad ni Felix Jabara ng Africa, siya pinatay, sinunog siya na nakakabit sa kanyang leeg yung Biblia niya. Pero nanindigan siya na hindi siya maaaring tumalikod sa sinasabi ng Biblia na ito'y salita ng Diyos. Kaya, yun ba, hatulan natin, kung hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, wala nang kaligtasan? Ang nakapagtataka lang nga po, yung mga taong talagang yumakap sa mga aral ng Biblia, yun ang parang sinasabi pang hindi maliligtas. At yung taong pinagkaitang magbuklat man lang ng Biblia, na nasabihan lang, yun ang pinangangako ang maliligtas. Mga miyembro nila, hindi man nagbubuklat ng Biblia kalamin, dahil ang kailangan daw bumuklat sugot mga ministro lang yung bang namatay na sa pagbabasa ng Biblia, sasabihin natin wala nang kaligtasan. Kami po hindi ganun ang paniniwala namin. Ito, masasabi ko, wala kayong kaligtasan kung narinig nyo yung aral, hindi nyo tinalima. Pero, wala kayong narinig na aral, tumatalima naman kayo dun sa bagay ng kautusang itinanim ng Diyos sa ating budhi at sa ating puso. Ang Diyos na ang bahala sa inyo. At sabi pa nga ni San Pedro po rito sa kanyang sulat, sa Aklat ng Mga Gawa, sabi ni Pablo, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran, kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Kanya. Ayun. Ibig sabihin, sa bawat bansa, merong nasumpungang may takot sa Diyos. Kapatid naman katanggap-tanggap sa Diyos yun. Lalo na kung gumagawa yun ng katwiran. Di ba kapatid naman pero para suluhin mo, kung ikaw may Biblia, suluhin mo, ikaw lang ang maliligtas. Kagaya naman itong pauso naman ng mga taga-ministry ngayon. Dito ko lang sa ministry ito nakilala ang Panginoon. Ito lang ang katotohanan ng aming Diyos. Yun lamang ang Diyos na buhay. Dahil daw may milagro. Lahat naman sila may milagro. Lahat ng ministry na may milagro. Hindi mo na malaan kung alin talaga sa Diyos dyan. Alam ko, isa lang ang alam ko Ako po, may alam din. Siguro katulad din ng alam ninyo. Dahil ang alam ko, lahat ng mga ministry na yan wala sa Biblia, hindi sa Diyos yan. Ngayon, eto ba po isa? Oo nga pala, may ginawa rin akong mga playlist na mga videos para mapanood ninyo ng tuloy-tuloy ang mga paborito ninyong video segments, gaya ng mga classics na pangangaral ni Brother Eli Soriano. O kaya mga itanong mo kay Soriano. Maraming salamat sa mga suporta ninyo sa aking channel, gaya ng hindi ninyo pag-skip ng mga YouTube ads at pagbibigay ng mga super thanks. Maraming salamat sa inyo sa mga suporta ninyo sa aking channel. Mula kay Mr. Edwin Tarnate ng Little Baguio, Malhacan, May Kawayan, Bulacan. Sumainyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyo, kapatid. Ako po ay isa sa mga tagapanood ng inyong palatuntunan ng dating daan sa telebisyon at nagsasaliksik ng katotohanan. Napanood ko po noong Lunes ang inyong programa sa telebisyon at lubos ko pong naunawaan ng isang aral ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo na kayo po ang nagtuturo dito. Ito ang aral nila na nalipol daw ang naunang iglesia at lubusang nawala. Pinatunayan ninyo po sa paliwanag ng salita ng Diyos na ito'y isang malaking kabulaanan at kasinungalingan. At lubos po akong napagpala ng katotohanan ng ang tunay na iglesia kailan may di matatalo o malilipol ng kaaway. Maaari po ba na magturo pa kayo ng tungkol sa mga aral ng relihiyong ito, ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo? Ano po ba ang ibig sabihin ng pagkasugo na sinasabi nila? Si Manalo po ba'y sugong bulaan, sugong negosyante, sugo ng matinding pangangailangan, o pakipaliwanag lang po? Nagsasaliksik, Brother Edwin Ternate ng Little Baguio, Malhacan, May Kawayan, Bulacan.
Para sa iyo, kapatid na Edwin, ganito, masasabi ko ano. Karapatan ng Iglesia ni Cristo na kilalanin si Ginoong Manalo na sugo ng Diyos. Karapatan nila yun. Wala tayong maitututol na karapatan nila yun. Sa ilalim ng batas ng tao, we have our freedom of religion. Freedom of want, fear, choice. Ayan. At karapatan nila, pagka naman hindi sila naniniwala na si Ginoong Manalo'y sugo ng Diyos, nandun pa sila sa relihiyon na yon, parang niloloko lang nila ang kanilang sarili. Opo. Ako rin, ganon. O hindi ako naniniwala dito sa aking pinaninindiganan, niloloko ko lang ang sarili ko. Karapatan ng isa't isang maniwala, kagaya naman ng karapatan din ni Almeida at ng kanyang kasamang paniwalaan siya'y man of God. Ano, kapatid naman Ganon din naman yung dynamic evangelist. Karapatan din ng miyembro nila yon. Pero, karapatan din ng Diyos at ng kanyang salita na gumamit siya ng mga kasangkapan para yung tunay na katotohanan ay mahayag. At yung kabulaan na may mailantad. Kaya, karapatan ko rin naman, kung halimbawa ay kinikilos ako ng Espiritu ng Diyos, na kahit medyo delikado lagay natin, sapagkat alam mo, delikado. Yung pumuna ka ng malalaking relihiyon, medyo delikado ka dyan. Pagbabantaan ka sa telepono, mumurahin ka, sisiraan ka on the air. Kagaya na nakarating sa akin, meron daw tayong miyembro dun sa Apalit na tumawag daw dun sa programa ng kaibigan ko na sila raw ay miyembro rito at nakatira sila sa 1583 Apalit, Pampanga. Wala namang ganoong numero roon. Sabi ko, pagka naniwala sila doon sa mga tawag, may kulang din sila, kapatid na dali. Dahil hindi mo naman nakikita. Sabi ko, hindi naman maniniwala. At hindi naman talaga naniniwala, sabi nung nakapakinig. Ako naman nasa Bisaya nung, kaya hindi ko alam kung ano na naging tugon ng kaibigan ko ron. Ngayon, ang sabi ko, pag ang paniniwalaan mo, tumatawag sa telepono, may mga alagad nung kalaban natin dyan di ba, no? Opo. May alagad na ginagawa yung telephone crusade na yon. Ngayon, ganito masasabi ko. Yung mga nagpapanggap na yun na impostor, mabuti rin mahuli. Kaya lang wala kang paraan para mahuli mo, no? Kung talagang yun nanggaling ang tawag sa Apalit, Pampanga, pwede mong matrace. Pero pag dito sa Manila, imposibleng matrace mo dahil hindi dadaan yun sa operator at sa computer, ano? Ngayon, ang masasabi ko ganito. Kasan na tayo? Karapatan nila yun. Yung karapatan ng kahit na sino yon. Maniwala sa gusto niyang paniwalaan. Pero karapatan ko rin, pag ako'y kinikilos ng Espiritu ng Diyos, na ibulgar yung nalalaan kong katotohanan, sino man ang tamaan nito. Di ba, kapatid naman Ganun niya po. Kaya ang pangako ko sa iyo, kapatid, ganito para kay Mr. Ternate, ito naman hindi kailangan pagpaguran pa namin Ito'y kailangan bayaran na lang namin ng airtime. Ano? Meron na akong mga tape teachings tungkol dun sa ibong mandaragit, uod na Jacob, yung anghel sa sikatan ng araw, isang pastor dun sa 16 ng Juan, yung huling Elias. Ayan. Yung lahat ng karapatang ginagamit ni Ginoong Felix Manalo at yung ginagamit ng taga-Korea. Pati yung Korea, nag-aagawa na sila ngayon dun sa ibong mandaragit Di ba, kapatid naman dun sa anghel sa sikatan ng araw. At isang kaagaw pa niya dyan, si Ginoong Payawal. Opo, inaangkin din niya. Yung namayapang si Ginoong Payawal na matanda, no? Sila rin daw yon. Kaya hindi nyo naman kami masisisi para ibulgar namin ito. At kahit naman siguro kami halimbawa, wala rito sa Pilipinas o kaya napunta kami wala kami sa Luzon, napunta kami kasi magbibiyahe na naman po ako uli. Malayo na naman pupunta natin. Medyo mapapapunta tayo sa kaduluduluhan ng Pilipinas, doon sa Davao. Kahit na po wala kaming personal, maririnig nyo ang tape na mga teachings tungkol dito. Kaya hindi ko na po sasagutin ito ngayon. Nakaserye na po yan po ang aming pinaplano na linggo-linggo'y iserye sa inyo, mga kababayan. Para kay Ginoong Edwin Ternate, abangan nyo po ang bagay na ito. Mula naman sa isang tagapakinig nating ang pangalan baka hindi niya pinababanggit ang pangalan niya, Dear Brother Soriano, isa po akong tagapakinig ng inyong programang Ang Dating Daan. Nais ko pong malaman kung ang inyong magiging kasagutan tungkol sa aking mga katanungan. Sinasabi po ng mga saksi ni Jehova
na ang mga huling araw daw ay nagsisimula sa taong 1914. Tama ba yun, Maneng? Yun ang sinasabi po nila. Ang kanilang dalawang hanay na patutuo ang tumitiyak sa taong ito. Kronolohiya ng Biblia, Daniel 4, at ang pangyayari mula noong 1914. Siguro po ay alam ninyo na ni Kamaning ang mga basihan ng kanilang paniniwala tungkol sa taong 1914. Ayun. Ano po ba ang inyong masasabi o ang inyong kasagutan tungkol sa bagay na ito? Ako po hindi kabilang sa relihiyon ng Saksi ni Jehova. Ngunit ako'y naniniwala na tama ang sinasabi ng mga Saksi ni Jehova tungkol dito. Dahilan po, ang taong yan ay sumira ng katahimikan ng buong mundo. Alam mo kapatid, yung tinutukoy sa Biblia na mga huling araw, ang nagpasimula yan, hindi nung 1914. Nagpasimula yan nung ang ating Panginoong Hesukristo ay mangaral. Pakinggan mo sa Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayun. Nung mag-umpisang magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anak niya, yun ang tinutukoy sa Biblia, mga huling araw. At nung mga huling araw na sinasabi, doon nga magtutupad yung mga hula na magkakadigma. Hindi ho 1940 ang umpisang digma. Ang umpisang digma na nasasakop nung tinatawag na mga huling araw noong anyo 70 nang salakayin ni General Tito ang Jerusalem at mabagsak ang templo sa Jerusalem. Di ba kapag naman Kaya doon nagkaroon na ng mga digma noong pang anyo 70. Huwag sabihin nag-umpisa lang yung huling araw noong 1914. Malaking kahibangan yon. At yan ay kakulangan ng impormasyon sa Biblia. Bigyan po natin ng daan ang ating himpilan. Balik po tayong muli mga kababayan dito sa ating palatuntunan. Binatanong dito ng ating kaibigan si Mr. Edwin Saad tungkol sa mga huling araw. Hindi totoo, kapatid na Edwin, na ang huling araw nag-umpisa noong 1914. Ang mga huling araw na tinutukoy sa Biblia nag-umpisa noong mga aral ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung makikita mo sa kasaysayan ng talinghagang sinabi ni Kristo, nagsugo siya ng mga alila sa ubasan, pinatay. Nagsugo siya uli, pinatay na naman. Sa kahuli-hulihan kasinugo niya ang kanyang anak. Ayon. Pinatay din. Yun na nga ang lumalarawan sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung panahon ni Kristo sa pasimula ng kanyang pangaral, yun ang tinatawag sa Biblia ang mga huling araw. Sabi ni San Pablo, Hebreo 1:2, ang umpisa ng mga huling araw ay nang mangaral ang ating Panginoong Kristo. Hindi noong 1914. Mula naman po kay Rosemary, isang protestante ng Malabon. Ang palatandaan po ba sa kaligtasan may tatak sa noo na 666 at kung dumating na ang tagutom, pag may numerong 666, hindi raw magugutom. Narinig ko po ito kay Almeda. Alam mo, kung talagang narinig mo, hindi ko naman sinitiyak na narinig niya nga kay Rosemary, yung tatak ng Antikristo, yung 600 rescores and 6 or 666, yan po tatak na hindi literal na 666 na ganun. Akala nung iba, makakakita ka rito na 666, no. Hindi 666 na, dali-daling halatay. Paano makakadaya yung kung ganun yon? Alam nyo, yung 666, bilang yon ng isang hayop o ng hayop na siyang bilang ng isang tao. Pakinggan nyo sa 13 at 16 ng Juan, ng Apokalipsis. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Tuloy. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ayan, maliwanag diyan kapatid, yung bilang na yon, bilang yun ng isang tao. Bilang ng pangalan ng isang tao.
At ang sabi ron, ang kanyang bilang, 666. Ngayon, ito, hindi naman talagang hayop ito eh. Kagaya nung sinasabi sa Biblia, ito'y simboliko lang ng hayop. Gaya rin nung sinasabi sa pasyon. Ang sabi dun sa pasyon, lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, pitong ulo, 10 sungay, iisa naman ang katawan. Doon ka nahahalimbawa, kapangyarihang dakila, nitong malupit na diwa na siyang ipaniwala ng imbing tao sa lupa. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Ayon. Ang kanyang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ano pat magkakabayo, at dito sa buong mundo, maghahari itong lilo. Ito palang Antikristo ito yung milagro ng milagro. Kaya mag-iingat kayo dyan sa mga nagmimilagro na yan. Nagpapababa pa yan ng apoy sa paningin ng mga tao. Kaya nakakadaya yan. Pero it doesn't literally mean na makakakita ka ng 666 sa kanyang noo. No. Yung noo, larawan ng kaisipan yan kung ang pag-uusap Biblia. Larawan ng kaisipan, larawan ng pananda. Kaya yung tatak ng Antikristo, nasa kaisipan ng mga tao. Ayan ang dapat nating makita. Hindi 666 sa makikita mo, lalo na Arabic numeral, ha? Na 6, hindi ganon. Ang pinag-uusapan dito nung una, hindi Arabic numeral. Dahil nung una, kung bumilang ang mga tao noon, ang mga lingkod ng Diyos doon sa Israel, nasakop ng Roman Empire. Di ba kapatid naman? Ano? Kaya most probably, ang pagbilang nila in the Roman numerals. Ayan ang dapat nating maintindihan. Kaya huwag kayo maniniwala, 666, gano'n. Okay, ngayon daw lilitaw. Matagal nang nakalitaw yan. Nandyan sa tabi-tabi nyo yan, 666 na yan. Ha? Diyan nyo't darating ang araw yung ating pag-uusapan yan. Ngayon, bawal po ba raw ang sa Biblia ang magpagamot o manggamot? Narinig po ng daddy ko kay Ginoong Almeida, bawal daw po. Mula kay Arlene Lingua ng Nabotas, isang protestante. Alam mo kapatid, paano namang sasama yung panggagamot? Ha? Ha? Tanong mo kay Ginoong Almeida kung hindi siya nabakunahan. Nung araw. Oh. Masama ba yung mabakunahan ka, kapatid naman para wag kang magka-measles o magkaroon ng mumps o yung paano sasama yun, nakakabuti sa kabataan yun na pag nabakunahan at least meron silang proteksyon sa sakit na naririto sa mundo. At hindi bawal sa Biblia. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes Kapitulo 3 at versikulo 10. Ganito ating mababasa. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ayun. Yung sakit, bigay ng Diyos sa tao para pagsanayan. Kaya nga kung nagsasanay sila, nadidiscovery nila ang kagamutan sa sakit. Kaya nga hindi na kailangan na ikaw sumangguni pa kung kani-kaninong yung mga faith healer Meron ka lang paniniwala sa Panginoon Diyos, at meron namang nakakaalam, kahit herbal medicine, Ako naniniwala dyan sa herbal medicine, kapag naman minsan mas maganda pa nga yung herbal Walang side effects yan Ay, hindi naman masama yung manggamot ka. Halimbawa, nagdududumi yung bata, o painumin mo nung nilagang balat ng puno ng duhat, ha? O kaya yung inilagang dahon ng mansanitas. May napakagaling sa pag-iiti ng bata noon. Sasabihin bang masama yun? Panggagamot yun. Kaya yung nagsabi niyan, hindi nakakaalam ng Biblia yung nagsabi niyan kung sino man yan. Mula naman kay Dora Alimurong ng 28th Street, East Bahak, Olongapo City through long distance. Salamat po sa inyong pag-aaksaya ng panahon. Sinasabi nila na ang taong patay ay magbabalik para magmulto. Ito po ba'y totoo? Ito masabi ko sa iyo, kapatid na Dora, ikaw, buhay ka, pakulong ka sa nicho. Ha? Tingnan ko kung makabalik ka. Ikaw na buhay. Pakulong ka doon sa nicho. Paano ka makakabalik? Hindi ka naman makakalabas doon pag tigas ng simiento noon. Lalo na yung patay, hindi makakabalik. Pakinggan mo sa Job. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 7 at 9 ni Job. Pakibasa. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala,
gayon siyang bumababa sa Siol o libingan, ay hindi na aahon pa. Sunod. Siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Tandaan mo ang talata, kapatid. Job 7:9 hanggang 10. Yung bumababa sa Siol, yun Ebreo, salitang Ebreo, ang kahulugan libingan, ano? Yung bumababa ka sa libingan o sa Siol, hindi na babalik yun, hindi niya na alam bahay niya. Ay, huwag ka matakot. At kung totoo, yung iba yan natatakot. Hindi ba? Nung ililibing yung kanyang lola ko, huwag mo akong iwan. Ayaw pa palibing, ano? Ayaw ipahulog. Lola ko. Eh, yung pala, babalik mo 3 araw. Eh, ba't ka matatakot? Pag bumalik, talian mo ng talikala sa paa. At huwag mo nang paalisin. Hindi ba? Kung yun talaga nagbabalik. Kung nagbabalik talaga, ano, kapatid naman Pero merong nagpapakita na kunwari nagbabalik. Tayo ng masamang espiritu ng demonyo na dinadaya ang tao dun sa kanyang maling pananampalataya para siya magtibay doon. At yan ay naganap sa panahon po ni Samuel. At saka ni Samuel. Oo, nagpakita kunwari, akala ni Saul, si Samuel nga yun. Pero hindi yun si Samuel, yun ay masamang espiritu. Galing sa demonyo. Ngayon, mula naman kay ayaw ipabanggit. Ayaw ipabanggit. Ang pangalan ng Nabotas, isang dating Metodista, ano po ang pagkakilala ni Judas kay Kristo? Alam mo, maraming Judas. Kung sino man ito. May Judas Iscariote, may Judas Tadeo. 6 yata yung Judas sa Biblia. May Judas na Barsabas. Oo, maraming Judas. Kaya hindi ko masasagot ito. May Judas na taga-Galilea. Oo. Mahirap sagutin ito. Saka na lang uli pagtawag mo. Mula naman kay Ernesto de la Cruz ng Valenzuela, Metro Manila. Brother Soriano, minsan sinabi ninyo na hindi pangalan ang Jehova. Bakit nakasulat po sa mga talata kagaya ng Exodo, sa 3, Awit 83, Isaias 12, Isaias 26? Ano po ang masasabi ninyo sa mga talatang ito? Sabi ko, kapatid, yung Jehova, hindi yun ang pangalan ng tunay na Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, YHWH. Yun ang tetragrammaton. Yod, He, Vav, He. Yun ang nakasulat sa original Hebrew ng tetragrammaton. At kahit sa mga libro ng saksi ni Jehova, inaamin nila na yun ang nakasulat, Yod, He, Vav, He. YHWH. Hindi Jehova. Bakit nagkaroon ng Jehova sa Biblia? Kasi nung magsalin yung ng Biblia mula sa Hebrew, papunta sa Greek, mula sa Greek, papunta sa English, mula sa Greek, papunta sa Latin. Mula sa Latin, papunta sa English, maraming mga translators na nagkaroon ng kanya-kanyang mga pagkakahinuha tungkol sa pangalan ng Diyos. May naghinuha na yun daw YHWH must be pronounced as Yahweh. Kaya nilagyan nila ng vowels na YHWH, nilagyan nilang A at saka E. Meron namang may naniniwala na yun naman daw hindi Yahweh, yun naman daw Yulwa. Yun naman ang inilagay nila. Meron naman, yung mga Masoretes, pinalitan nila yung YHWH ng J, pinalitan nila yung Y ng J, at pinalitan na ng W yung V, ng W ng V. Kaya naging JHVH. Tapos nilagyan ng E, O at saka A. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Pero originally wala sa Biblia yan. Yan ay mga produkto ng mga imahinasyon ng mga modern Bible translators na hindi natin dapat tanggapin sapagkat hindi natin dapat hula-hulaan ang pangalan ng Diyos na dapat nating kilalanin. Ako naniniwala ang kanyang pangalan, YHWH. At ang pangalan niya isinusulat sa original Hebrew text nang wala pong vowel sounds o vowel signs. Wala pong A, E, I, O, U. Ang nagbibigay ng vowels, yung nagbabasa, alam nila kasi kung paano yung binabasa. Ngayon, sa ating panahon, wala namang buhay na ngayon na mga tao noon na makakapagturo sa atin kung paano babasahin yun. Hindi natin alam kung yun ay Yawa, Yowe, Yewe, o Yowo, Yehowa. Hindi natin alam yun. Kaya para wag tayong manghulat, magpalagay, manalig tayo sa sinabi ni Kristo na kung tayo tatawag sa Ama, manalangin tayo ganito. Anong panalangin? Ama namin, nasa langit ka. Kaya kami, ang tawag namin sa Kanya, Ama, Father, Nuestro Padre. Ama namin, our Father. Yun ang tawag kasi yun ang utos ni Kristo. Kung ano man ang pangalan niya, hindi natin alam. Yung Ama, pangalan din naman yun .
Di ba, kapatid naman ano? Pangalan din naman yon, 63:16 ng Isaias. Mula naman kay Mike Guevara ng Sampaloc, isang Christian daw siya. Bakit ang pagkakilala ng Islam kay Jesus ay ordinaryong propeta lamang? Anong masasabi ninyo tungkol sa bagay na ito? Alam nyo, ang pagkakilala ng Islam kay Kristo, sabi nila, si Kristo raw ay propeta ng Diyos. At iginagalang daw nila at hindi ka raw pwedeng maging Islam kung di ka maniniwala kay Kristo. Pero actually, hindi sila naniniwala sa mga pinagsasabi ni Kristo. Di ba, kapatid naman Hindi sila naniniwala. Even to the Bible. Dinidestroy nila, sinisira nila ang ibang parte ng Biblia, pinabubulaanan nila yan. Ayan, kaya ang paniniwala nila, ang Quran. Ngayon, karapatan nila ngayon, bayaan natin sila. Pero ako, hindi ako naniniwala na naniniwala sila kay Jesus Christ. Because kung naniniwala sila kay Jesus Christ, hindi sila mag-aasawa ng 4. Di ba, kapatid naman Sapagkat para kay Kristo, isa lang ang dapat mong maging asawa. Mula naman kay Ronnie Torres ng Santa Ana, isang iglesia ni Kristo. Ano ang ibig sabihin ng anyong Diyos? At ano ang anyo ng Diyos? Alam nyo, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng anyo, yung literal na ginawa ng Diyos. Pero, yung ating literal na anyo, may pinanggalingang spiritual na anyo yan. Di ba, kapatid naman? Sabi kasi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis o anyo. Di ba yung wangis, di ba yun ang anyo, kapatid naman? Kaya, ang Diyos, katiwa-tiwalang may anyo, may wangis. Ngayon, kung ang Diyos ay espiritu, ang anyo niya, spiritual din, kapatid naman. Hindi literal na kagaya ng sa atin. Yung anyo na yon ang hinubad ni Kristo nang siya'y magkatawad tao. Kaya, kung anong anyo yon, hindi ko alam dahil hindi ko pa siya nakikita ng personal, kapatid naman. Mahirap naman malaman ko yung isang bagay na hindi ko pa nakikita. Paano kung paliliwanag yung anyong espiritual ng Diyos na sinasabi sa Biblia? Mula naman kay Ferdi Blanco, isang Katoliko ng Bagbag, Quezon City. Ito po ang interpretasyon ninyo sa 1 Corinthians 15:29-30 na baptism for the dead na sinasabi ng mga Mormons. Alam nyo, there is no such thing in the Bible as baptism by proxy. Kagaya na sinasabi ng Mormons, baptism by proxy. Di ba ganun? Through proxy. Wala pong proxy sa Biblia. And you cannot stand as a proxy to another except that very special case when Jesus Christ stood as our proxy in the punishment of God. Ang kaisa-isang proxy na pwedeng mag-proxy para sa lahat ng tao ay si Kristo lang. Nang siya'y mag-proxy in our stead doon sa cross. Nung siya'y pako sa cross sa ating kasalanan. Tayo ang kanyang kinuha niya tayo, sinagip niya tayo. Pero, kapwa-tao, po-proxy ka. Patay na si Maneng, bobotismohan ko si kapatid na Dani. Para kay kapatid na Maneng, imposible. Imposible. Kasi baptism means regeneration. Baptism means rebirth. To be born again. How can kapatid na Dani be born again when I am baptizing Maneng? Or otherwise. Di ba kapatid na Maneng? Napakamaling aral nun. Ngayon, doon sa 15:29, pakibasa kapatid na Maneng. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Bakit ako binotismuhan? Ako naniniwala ako, kaya ako nagpabotismo dahil doon sa mga patay. Tanungin mo ako man kung bakit. Bakit naman po? Nakikita ko ang tao namamatay naisip ko mamamatay din ako pagdating ng araw. Pag ako hindi nabotismuhan, bago ako mamatay, lalabas, kawawa naman ako dahil yung hindi nabotismuhan, hindi ka nakasunod kay Kristo, mahirap kang maging dapat nun, lalo na nalaan mo ang Biblia. Tama po. Kaya nung malaan ko ang Biblia, na mahalaga pala yung botismo, at nakita ko may mga taong namatay, mamamatay din ako. Tapos bubuhayin maguli yung mga patay. Naisip ko,
kailangan pabautismo ko, baka udat na ng kamatayan. Dahil ayun ang pruweba, namamatay ang tao may patay na di ba? Yun ang pruweba na namamatay ang tao. Mabubuhay uli yun. Pag nanampalataya ka, namatay kay mabubuhay kang maguli. Pag nanampalataya ka, may pagkabuhay na maguli, magpapabautismo ka dahil sa mga patay. Yun ang kahulugan nun. Magpapabautismo ka dahil doon sa mga patay. Ikaw, nabuhay ang magpapabautismo. Hindi naman patay yung binotismohan dyan Buhay yung binotismohan dyan Pakinggan nyo, ulitin natin ang talata. Tingnan ninyo, maraming nagbabasa ng Biblia, niluluko tao Basa. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Tuloy. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay. Kita nyo, meron sinasabi ritong punto na ang mga patay talaga bubuhayin. Opo. Ngayon, kung wala talagang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ano ang ginagawa ng mga nagpapabautismo dahil sa mga patay? Di ba ganun ang pagkakaletra kapag naman Sa makatwid, ang dahilan, kaya tayo nagpapabautismo, we know na darating araw mamamatay din tayo. At alam din natin, darating araw, bubuhayin tayo ng Diyos at mananagot tayo. Opo. Kaya dahil doon, nagpapabautismo tayo for our salvation, para tayo maligtas. Di ba kapag naman Pero ang binotismohan dyan, buhay, hindi patay. Ang paniwala ng Mormons, ang binotismohan yung patay. Hindi, sa 15:29 ng unang Korinto, ang binobotismohan dyan, buhay, hindi patay. At walang proxy dyan. Biyaan nyo, sa ibang pagkakataon mas malawak nating mapapag-aralan yan. Dahil wala pa naman tayo dyan Very urgent. From Leo Masuli. Meron pong grupo na nagbabawal ng paggamit ng instrumento sa pagsamba dahil ginagawa lamang daw ito sa lumang tipan. Ano po masasabi ninyo rito? Ano ba naman ang nakasulat sa bagong tipan? Palagay mo na, ginagamit yung instrumento sa lumang tipan. Sa bagong tipan ba may nakasulat na huwag kang gagamit ng instrumento? Magpakita ka ng kahit isang talata, wala kang makikita. Na pinagbawalan ni Pablo na pagka kayo kakanta sa Diyos o aawit huwag kayong gigitara. Saan mo nabasa yon? Pag nakapagpakita yung mga iglesia ni Kristong anti-organ na sinabi ng Biblia sa bagong tipan na huwag gagamit ng instrumento, pati ako hindi na rin gagamit ng instrumento, di bali magkasuntunado na tayo. Ang totoo yung mga anti-organ na yun Pag mag-uumpisa na ng kantahan meron din sila nung maliit na pitch Yung pitch yung ano tawag doon? May pitch pipe din. Yung ba hindi instrumento? At pati yung kanilang introduction sa radyo, gumagamit sila ng panugtog. Pagka sila magpuprograma sa radyo. Yung hirap sa inyo Pagka bawal talaga, bawal. Wala nang, Karo, niluluko niya tayo mga kapwa nating kababayan. Mula kay Karen ng Diliman, isang Christian daw siya. Di po ba binigyan tayo ng Diyos ng choice? Bakit kung dumating ang kamatayan, wala tayong magawa kahit gusto pa nating mabuhay? Ang binigay naman na choice ng Diyos sa'yo, yung choice between good and evil. At yan, nasa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19. Di ba, no? Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ikaw na lang bumasa, kapatid, at matatagal lang kami, Deuteronomy 30, verse 19. Ang choice na ibinigay sa atin ng Diyos, yung tayo ay mamili ng mabutit masama. Ngayon, may reward yun. Pag natakot ka sa Diyos, alam mo ang reward ng Diyos, dadagdagan ka ng buhay. Pakinggan nyo sa Kawikaan, ang nakasulat, ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng mga kaarawan. Ayun, Gis 27 ng Kawikaan. Gusto mong matakot, gusto mong bumaba ang buhay mo, magkaroon ka ng choice to live longer, magtakot ka sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos. 12:13 ng Ecclesiastes. Mula kay Mary Rose ng Balut Tondo, isang Katoliko, ano po ang masasabi ninyo sa sinasabi ni Almeida na yung mga taga Jesus Miracle Crusade lang daw ang maliligtas? Sabi ko na nga sa inyo, yung mga mangaral na sila lang daw ang maliligtas, yun ang walang kaligtasan mga sakim yun Ang ganun po talaga. Di ba? Pagka sakim, wala kang kaligtasan pag sakim ka. Bawal ang manakim Bawal ang manakim Biro mo sinasakim mo yung langit. Para bang napakyaw na nila. Para napakyaw nila. Ang mangyayari, puro Bisaya nasa langit. Maliwala ka, kawawa yung mga Tagalog. Hindi ganun. Huwag natin sasakimin yung langit, bigyan natin chance maligtas yung iba. Hindi ganon. Wala naman kay Eli Javier.
ng Central District, Quezon City, isang Katoliko. Dapat po bang mabindisyonon muna ng pare ang isang namatay bago ito ilibing para daw po maligtas? Walang pakialam sa kaligtasan yung bindisyon ng pare. Ang kaligtasan mo, dependyente sa buhay na ikinabuhay mo sa mundo. 20:11 ng Apokalipsis. Apokalipsis 20:11 hanggang 12. Hahatulang ka ayon sa iyong gawa. Paano yung hindi nabindisyonan ng pare? Wala na bang kaligtasan yon? Ang daing namatay dun sa World War I, World War II, walang paring nagbindisyon. Wala nang kaligtasan yon. Lalabas, unfair. Lalabas naman yung mayayaman na parati na lang nabibindisyon na ng pare, todos los santos ay nagaganunan. Ha? Nung nasa altaret, todo ang pagganon, yun ang maliligtas. Yung mga mahihirap na walang pambayad pagka ginaganon, lalabas na mahirap ng maligtas. Kaya unfair, hindi totoo yan. Ang kaligtasan, dependent on how you lead your life on earth. Yan ang ating masasabi. Mula naman kay Ding Salvador, Pasig, isang Katoliko, ano po ang kagandahan ng pagiging Muslim kaysa sa pagiging Katoliko? Ito po'y ating ipopospon. Wala na kasi tayong oras. Kinakalabit na po ako ng ating... Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.